Sinisikap ng mga otoridad na maiparating ang mga impormasyon sa ating mga kababayan sa maaring maranasan kapag tumama ang isang malakas na lindol. Dahil sa mga nagbabadyang sakuna katulad nito, layunin ng mga otoridad na maging handa ang bawat isa para sa kaligtasan ng lahat. Inilunsad ng PHIVOLCS ang bagong Valley Fault System Atlas na naglalaman ng impormasyon at mas simpleng mapa na tumutukoy sa aktibong fault line sa Greater Metro Manila area. Ang Valley Fault System na ito ay binubuo ng dalawang fault segments. Ito ay ang East Valley Fault sa Rizal na may habang 10 kilometro at ang 100 kilometer long na West Valley Fault na dumadaan sa Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite at Laguna. Ang West Valley Fault ay kayang mag-generate ng magnitude 7.2 na lindol. Gumamit ang PHIVOLCS ng lumang aerial photograph at 1:50,000 scale para i-trace ang mga fault kung saan kita ang detalye ng kahit pinakamaliit na kalsada na dinaanan ng fault. Hindi naman kailangan namin yung bago, kundi makadiscover ka ng lumang aerial photo ay napaka-importante kasi kung luma yan, hindi pa disturbed ang kalupaan, hindi pa dinevelop, hindi pa binuldos. So makikita mo pa yung evidence ng mga faulting noong una. Ang West Valley Fault ay huling gumalaw noong 1658. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, gumagalaw ito kada 400 hanggang 600 taon at maaaring magdulot ng mahigit sa 30,000 casualty at pagkasira ng maraming ari-arian. Ang updated atlas ay ipinamahagi ng PHIVOLCS sa mga local government unit upang mas maihanda ang kanilang nasasakupan sa posibleng pagyanig sa hinaharap. Wala pang isang buwan ang nakalipas ay nasundan na kamakailan ng magnitude 7.3 na lindol ang magnitude 7.8 na pagyanig na naunang tumama sa Nepal na ikinasawi ng mahigit sa 8,000 katao. Noong Mayo 13 naman ay nirinig din ng magnitude 6.8 earthquake ang bansang Japan. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Renato Solidum, walang koneksyon o hindi masasabing may chain reaction ang mga lindol kung magkakalayo ang lokasyon ng mga ito. Kahit magkaroon ng earthquake sa Indonesia, sa Japan, sa Nepal, wala namang pakialam yung pagkilos ng mga fault doon sa mga bansang yun dito sa Pilipinas. Yung mga faults natin, gumagalaw yan. At napakalayo na yung mga nabanggit mo mga bansa para mag-trigger ng reaction. Subalit binigyang diin ng ahensya na di pa rin dapat maging kampante dahil marami ring fault line ang Pilipinas na maaaring gumalaw. Ang mahalaga ayon kay Solidum ay ang matututunang leksyon sa nangyaring paglindol sa ibang bansa gaya ng sa Nepal kung saan maraming gusali ang nagiba. Kabilang sa earthquake preparedness na dapat maisagawa ay siguraduhing matibay ang mga pundasyon ng mga bahay at gusali dahil dito maraming naitatala na mga namamatay. Dapat ding matiyak na malayo sa landslide-prone areas ang tirahan upang hindi matabunan ng lupa o bato kapag lumindol at dapat ding maihanda ang mga nakatira sa baybayin sa posibleng tsunami. Ang nakita natin sa Nepal, maraming mga bahay at building ang bumagsak. Marami dito luma na at definitely kung meron mang mga konkretong bahay na bumagsak, ito'y kulang sa materyales. Madalas na nagsasagawa ng mga earthquake drill sa mga opisina at eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit ayon sa PHIVOLCS, dapat ding maihanda ang bawat tahanan upang alam ang gagawin ng isang pamilya kung magkaroon ng malakas na lindol habang nasa bahay. Suwestyon ng PHIVOLCS, maaaring ipagawa ang dapat gawin kung magkalindol bilang assignment sa mga estudyante. I-drawing yung layout ng kanilang bahay, ilagay kung saan sila pwesto kapag lumindol. Tapos, pipili sila ng isang open area na evacuation nila in the community. Ray Pilayo, tulong muna, bago balita, Quick Action Team.
Mas makabubuting meron tayong sapat na kaalaman patungkol sa sistemang ito upang kung dumating ang oras na hindi inaasahan, ay maprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Susunod sa Quick Action Team.